Yo, what's up mga ka-ops with Lights and Sounds? So for today's video ay mag-unbox tayo na itong ating biniling speaker from Rockford. Ayan. So matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video guys kasi galing tayo sa nagkasakit kasi tayo. Saka mahaba-habang pahinga. Well anyways, binili natin tong speaker na to sa gagawin natin na e-box. Ayan, yung design niya is from DXB, yung e-box niya guys. Ayan, so subwoofer. So yung speaker na to is instrumental. Pero sa nakita ko na specs guys is pwede rin siyang gawing pang sub. Pero pang hard kick guys is mainam to pang hard kick. Well anyway, let's go! Alright, so ito yung i-unbox natin. Itong Raw Power Twin Magnet or RTM 1500 by Rockford. Ayan. So yung max power niya guys is umabot ng 700 watts. Ayan. Yung voice coil niya is 3-inch na siya. High temp BA SB. Ayan. Tapos yung impedance niya is 8 ohms pa rin. Ito yung maganda guys kasi yung frequency response niya is kaya niya hanggang 28 Hz. Pero I'm not sure kung kayang-kaya niya talaga. So malalaman din natin yan sa itetest natin kasi ito pag nagawa na natin yung box nito. Ayan. So 28 Hz hanggang 1800 Hz. Yung sensitivity niya guys is malakas na 96 dB. Or 96 dB SPL. Ayan. Yung magnet weight niya is sumabot hanggang 120 ohms. Ayan. Double stack na siya guys. So, dual magnet to guys. Yung design niya is parang yung sa Tsunami Livestorm. Ayan. Yung kulay dilaw na sticker. Ayan yung kahawig niya yung itsura niyon. Tapos yung basket niya is die-cast aluminum na. So, matibay na matibay. Tapos yung terminals niya guys is hard chrome binding post. Tapos yung parang i-push mo na lang siya. Tapos i-insert mo na lang yung niya, wire. Ayan, so proceed tayo guys. I-unbox na natin to. Let's go! Alright, so magsisimula tayo dito sa kanyang pinaka-cone. So, yung design niya guys is, napansin ko lang masyado siyang malalim. Ayan, masyadong malalim. Yung dust cap niya ito. So, matibay naman, tigas. Ayan, so may natatak na raw power. Ayan. So, kung napapansin nyo guys, ito yung medyo kakaiba sa akin. Hindi ko lang alam kung anong purpose ito guys, itong maliliit na to. Ayan. Ayan guys, so itong maliliit na parang may dent. So, di ko lang alam talaga guys kung para saan yan o kung anong purpose or ano ba yung effect niya. Kung sa mga nakakaalam guys, paki-comment na lang down below kung ano yung purpose nito. Medyo bago kasi sa akin. Ngayon lang ako nakakita ng ganito guys. Ayan. Tingnan natin yung magnet niya. Alright. Alright, so ito yung itsura ng magnet niya guys. So, gusto ko yung itsura niya. Tsaka kung napapansin nyo dito guys, itong sa gilid. Double magnet to, pero meron siyang parang rubber or parang ito. Yan, rubber. So, protection siya sa magnet. At the same time, para mas maging impact. So, yun. Yung nakatatak pala dito guys, meron siyang ito. So, kung ano yung nasa karton niya guys, dun, yun din itong nakasulat. So, meron siyang max power 700 watts. Voice coil na 3 inches. Tapos, magnet weight is 120 ohms. Yan. 8 ohms na din yung impedance, tapos 28 Hz to 2500 Hz. So magkaiba sa karton niya guys. 1.8 lang kasi yung sa box niya. Pero dito sa sticker niya is hanggang 2500 Hz. Yan. Well anyway, malalaman din natin yan pag ma-sound check na natin. Tapos yung sensitivity niya guys is 96 dB. Tapos die-cast aluminum na siya. Yan. Ayan. So yung sukat na pala ng magnet niya guys is eto, measure natin guys. Ayan. So, nasa mga 7 inches guys. Ayan, 7 inches. Ayan. Yung kapal niya guys is 2 inches guys. Ayan. So, yung design niya guys is parang yung frame niya, parang sa Tsunami Livestorm. Or yung sa Targa na subwoofer. Ganitong ganito din kasi yun guys. Ayan.
Tapos yung sa speaker terminal niya guys, ito. Ipo-push mo na lang. So, mas madali na. Hindi ka na maghihinang guys. Ipo-push mo na lang ng ganun. Ayan. So, gustong-gusto overall guys. Gustong-gusto ko yung ano niya. Yung design niya guys. Alright. So, yung pagkakadikit ng kanyang cone sa spider guys. Nagustuhan ko din. Ayan. So, malinis naman. Ayan. Kung makikita nyo, wala din naman siyang mga parang loose contact ng adhesive. Lahat naman is naka-sealed naman. Ayan. So, maganda yung pagkakagawa niya guys. So, satisfied naman din ako sa appearance niya. Yung sayang lang yung pig tail. Ayan, ito. Sana in-enhance lang konti. Pero okay naman din to. Ayan. So, medyo hindi ko lang nagustuhan tong dito. But anyway, hindi naman nakikita yan. So, goods na din. Ayan. Tapos makapal na din yung frame niya guys. So, ito yung sinasabi ko tungkol sa magnet. Ito guys, so balot na balot siya. Ito. Parang rubber to guys. So, may damit yung magnet. So, napakaganda plus points na guys. At least may protection siya. Tapos yung ito sa voice coil niya sa loob guys. May siya ventilator. May vent siya guys. So air vent. So makakalabas din kahit papaano yung init sa loob. So good na good din yan siya sa paggawaan ng kanilang speakers. So para sa akin guys, satisfied naman din ako sa itsura ng pagkagawa nitong RTM 1500 na raw power from Rockford. Ayan. And guys, so yung nakagandahan dito sa box na bibilin nyo na speaker, yung box niya kasi is meron siyang nakakat na circle. So kung gagawa kayo ng box, hindi ka na kayo mahirapan na mag-measure kung ilang inches or centimeter yung sukat niya sa bubutasan nyo. Kasi ito na talaga yung pinakasukat niya guys. So iti-trace nyo na lang sa marine board. So plus points to guys. Very good. Alright, so sa mga nagbabalak na gustong bumili nitong RTM 1500 raw power twin magnet by Rockford, available to sa Shopee guys. Yung name ng store is Audio Palace. Ayan, so yung live store nila guys is located dito sa may Davao City. Yung pangalan is Indian Palace. Ayan, marami silang mga klase-klaseng produkto dun guys, na mga speakers, lahat-lahat na may lights, all about sound system. So napaka-available ng kanilang mga products dun. At saka maganda, halos lahat ng mga piyesa ko ng mga nagpapagawa sa akin ng speakers is doon ako bumibili. Well anyway, ito matitest natin to sa mga upcoming videos natin. Hopefully magagawa natin ng maaga yung box nito para makapag sound check na din tayo nito. So hanggang sa susunod na unboxing mga Ka-Obs Utility Sounds. Alright.